Baby pa to. Ano yung ano sikreto? Ano yung po ano sikreto? Ano po sikreto? Ano po sikreto? Bakit ang tagal natin lumipas? Masaya lagi. Sa Hindi Panginoon. yung walang ano sikreto? Ang ating Panginoon. Amen. Yung po ang sikreto. Kung hindi natin kasama ang ating Panginoon, marahil wala ka dyan. Amen? Amen. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sa lahat ng nagtitiwala at sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, nais ko pong basahin ang teksto ng ating pagbabatayan. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 10, "Kapala ng mga taong dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng ating sa kalooban dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos." Pinagpala po ang salita ng ating Panginoon. Tayo muli manalangin. Dakilang Diyos, muli po salamat sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa lakas na meron kami. Salamat po Panginoon sa wisdom na meron kami Panginoon. Iadalayan po namin gawa ang lahat ng meron kami Panginoon. Patuloy namin ipagamit sa iyo Panginoon. At lalo higit, matuto kami sumunod sa iyong pinag-uutos, sa iyong kalooban ninyo Panginoon sa amin. Tinitiwala po namin ang oras nito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus ng Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, pasilin niyo po yung pinakapaligid sa atin. Pasilin niyo po yung nangyayari sa buhay natin, sa bansa natin, sa nakapaligid sa atin. Ano po madalas natin mapapansin? Ano po madalas mapapansin natin? Gulo. Tama? Gulo. Bansa to bansa, naggegera. Pansinin ninyo. Pansinin ninyo sa magkakapatid natin. Sa mga kapatid natin sa isang pamilya. Isang pamilya, nag-aaway. Pansinin ninyo sa mag-aasawa. Sa pag-aasawa. Madalas ngayon, parang yung pag-iwalay, parang normal na lang. Tama? Dati po, kapag merong mag-asawa na nag-iwalay, parang big deal. No? Parang ang bigat. Parang kapag nabalitaan mo sa isang bagay na nag-iwalay sila, parang talag. Kasi bihira mangyari. Pero ngayon, yung pag-iwalay parang wala na. Parang wala lang. Minsan nga, madalas, sa Kristiyano nga, nag-iwalay. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ano ang ibig gustong i-drive? Yung mundo, yung ginagalawan natin, pasama ng pasama. Pasama ng pasama. Kaya yung Kristiyano, minsan madalas, imbis na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, ano ang madalas tinitingnan ng isang Kristiyano? Bakit hindi siya nakakasunod? Dahil sa kanan, dahil sa kaliwa, kaya hindi siya nakakadiretso. Ano ito, natandaan ko nung bata ako, ang laro nun, ang laro namin nun, mga touching. Noong 1980s. Sino ba 80s dito? Touching. Caracos. Ni Madam Leano. Yun ang mga laro namin. Kapag inuutosan ako ng nanay ko, tama, susunod ako. Kapag inuutosan ako, buhanin ko yung pera. Wala akong pera nun eh. Bakit? Wala akong yung pera. Punta sa tindahan, mangutang ka. Sa tapat namin. Susunod ako, bago ko sumunod. Titignan ko muna yung naglalaro. Yung nagtatouching. Yung nagkakalikos. Ang tagal bago ko makasing. Pagbalik sa akin. Bago ko sumunod, titignan ko muna yung nagtatouching. Sabihin ng Kristiyano, bago tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, ano ang madalas nakikita natin? Ang nakapaligid sa atin, ang tinitingnan natin. Minsan, Kristiyano na tayo, meron na tayong marinig sa kapwa natin. Hindi niya tayo tutuloy sa kalooban ng ating Panginoon.
Tama? Mga kapatid, alam niyo yan. Kapag mayroong pinag-uutos, inuutos sa atin ng ating Panginoon, hindi tayo susunod, matagal bago tayo sumunod. Bakit? Kasi pag nakikita natin ang kapwa natin, hindi na tayo sumusunod. Imbis na tumingin tayo sa ating Panginoon, hindi yun tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin madalas, yung nasa kaliwa natin, yung nasa kanan natin. Kaya ang nangyari, hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya. Alimin mo ang ating Panginoon, meron po siyang plano sa atin. Maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero minsan, bakit ang tagal? Iniintay natin yung plano niya, bakit hanggang ngayon wala? Bakit? Kasi ang tagal mo sumunod sa Kanya. Lagi natin sinusunod. Walang iba kundi ang ating sarili. Kapag meron na tayong narinig sa kapwa natin na kapaligid sa atin, hindi na tayo susunod sa pinag-uutos natin, Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng ating Panginoon. Mapalad. Kapag alam natin yung mapalad, yung swerte sa labas yan, salitang labas yan. Pero yung mapalad sa salitang Kristiyan. Mapalad ka kapatid kapag pinag-uusig ka. Ang dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot mga kapatid. Dahil alam natin, ang ating Panginoon, siya ang tutulong sa atin. Hindi tayo mapapahiya kapag ang Panginoon ang kasama natin. Kapag inuutos na tayo ng ating Panginoon, sumunod tayo. Huwag natin titingnan yung kapwa natin. Huwag natin titingnan yung nakapaligid sa atin. Ang tingnan mo yung sarili mo. Kaya sabi ng verse, huwag mong tignan ng kapwa, yung puwing ng kapwa. Tama? Baka lalong higit yung puwing mo, lalong sabi ng Bible, taga-tilan, ilan, parang troso, kalaki ang problema. Mga kapatid, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, laging siya, laging focus natin ang ating paningin sa ating Panginoon. At ang sabi ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kapag sinabing ngunit higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Unahin natin ang ating Panginoon. Nung bata tayo, kapag inutusan tayo ng magulang natin, ang dami pa natin tinitingnan. Matagal bago tayo makarating sa ating magulang. Kaya ang nangyari, ang ending, yung blessing na dapat ibigay sa atin, matagal. Napepending. Dahil matagal bago ka sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi niya rito, ngunit, higit sa lahat. Kapag sinabi niya higit sa lahat, wala na. Higit sa lahat ng trabaho mo, lahat ng meron ka, lahat ng tinatangkilik mo, pati oras mo, unahin mo ang ating Panginoon. Unahin natin ang ating Panginoon. Sabi niya rito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yun ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano madalas nangyayari sa atin? Panginoon, dito ka sa likod. Ako ang magdadrive sa sarili ko. Ano nangyayari? Bumabagsak po tayo. Tama? Sa Bible, meron na ba kayo nakita mga lingkod ng ating Panginoon na bumagsak? Na nagtiwala sa Kanya? Meron na ba kayo nakita sa Bible? Wala. Alam natin na wala, pero ang laging sinusunod natin, yung sarili natin.
Kaya dapat yung reward ng ating Panginoon sa atin, ang tagal. Ang tagal bago niya ibigay sa atin. Bakit matagal? Hello? Bakit matagal? Alam natin yan. Alam natin yan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kalooban natin. Minsan, ganito. Binata. Dalaga. Basta nakakita ng pogi. Nakakita ng maganda. Eto na eh. Eto na. Hindi tayo nag-aantay sa kalooban natin, Panginoon. Bilang tao, maganda to. Maganda para sa akin to. Pero mayroong mas maganda yung ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Mas maganda ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Matuto ka lang magantay, matuto ka lang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Taas ng kamay ng mga young people. Ang pinata talaga. Taas ng kamay. Hindi mo magtaas ng kamay mga talaga. Kasama mo yung mga senior. Basta single. Matuto po tayo magantay sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito, karamihan sa atin alam na po. Karamihan po sa atin alam na po yung istorya namin ni Yolanda. Sa Diyos po ang kapurihan. Dati po, nung bago ako nakakilala sa ating Panginoon, karamihan po sa atin alam na. Bago ako nakakilala sa ating Panginoon, masipag po ako noon eh. Malinis po ako sa bahay namin. Habang nagpupunas ako, habang nagmamap ako, uso po yung DCS, no? Parang ano? Tali ka lang, lagot. Sino nakakaalam na tali ka ng lagot? Alam natin yan, no? Mga 80s, no? Alam natin yan. Tatawa na si mga nagiging. Alam niyo po, merong sa radyo, meron ako nakikinig ako, naglilinis ako. Bakit? Meron silang pinapakita, may pinapakita sa kanila ang Panginoon. Alam niyo po, ang pray ko, habang nagpupunas ako, Panginoon, sabi ko, ipakita niyo sa akin ang mapapangsawa ko kahit sa panaginip lang. Kahit sa panaginip lang, pakita niyo sa akin. Kasi mahilig ako nun eh. Kapag sa kami na-assign, meron akong nililigawan. Pero gusto ko yung kalooban natin, Panginoon. Habang nagpupunas ako, sabi ko, Panginoon, pakita niyo sa akin ang mapapangsawa ko. Alam niyo po, nung gabi natulog ako, nung gabi lang na yun ha, nung gabi na yun natutulog ako, ipinakita sa akin ng aking Panginoon. Nakatalikod sila. Hindi ko nakita yung mukha nila. Nakatalikod sila. Pareho silang mga buhok, yung isa, maputi-puti na buhok, yung nanay niya. Ganon ang pinakita sa akin ng ating Panginoon. Tapos may tindahan sila. Yun ang pinakita sa akin ng ating Panginoon. Hindi ko alam, yung palang asawa ko, matagal na pala ako pinag-pray. Hindi ko alam kasi nakikita kami sa may gawain kami ng mga kabataan. Siya ay yung ano ng tawag ng kabataan. Pag nakita ko, ang pagkala ko nun si Paring Romel. Maliit pa si Paring Romel nun. Kasi si Paring ko, yan ang katigit ko nun. Maliit pa siya nun. No? Alam niyo po, nung unang punta ko sa kanila, may tindahan sila, yung nanay niya nakita ko puti na po. Malinaw sa isip ko, ito ang bibigay sa akin ng ating Panginoon. Malinaw sa isip ko yun. Kaya sabi ko sa kanya, unang punta ko pa lang, sabi ko, papakasal na tayo sa December. Unang punta ko pa lang. Unang punta pa lang. Kasi malinaw sa isip ko, siya ang binigay ng ating Panginoon sa atin. Tingnan nyo yung tao. Minsan, alam na natin, ito ang kalooban ng ating Panginoon, pero meron pa tayong nakareserve.
Ganun ang tao. Alam niyo po, ang katuwiran ko noon, alam ko na siya ang bibigay sa akin ng ating Panginoon. Meron pa ako. Meron pa ako nakaperserve, dalawa. Sa Diyos ang kapurihan, ganun ang tao. Alam mo ito ang bibigay ng Panginoon sa atin. Pero merong person na person. Yun ang kasalanan ng tao. Kaya minsan matagal bago ibigay sa atin ng ating Panginoon. Malinaw na sa atin yung kalooban ng ating Panginoon, pero minsan, bago tayo dumiretso, titingin pa tayo sa kaliwa. Kaya sabi ng verse, higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Mamuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi tayo mapapahiya. Mga kapatid, maniwala. Sa palagay ba ninyo, napahiya ako sa harapan ng ating Panginoon? Hindi. Binigyan ako ng ating Panginoon. Sa salitang kanto, para ako tumamang wedding, pero sakit lang. Sa salitang kanto yan, ha? Hindi siya tumbok. Hindi, tumbok siya. No? Mga kapatid, kapag nagantay tayo sa kalooban ng ating Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Amen? Amen. Ngayon 51 na. Ako 38 pa lang. Pero para kami pantay. Mga kapatid, ang sabi ng verse, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusik dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng ating Panginoon. Napakapalad mo mga kapatid, mapalad ka. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, kapag mayroong pag-uusik, huwag mong pansinin yan. Kasi, yung mundo natin, ang ginagalawan natin, pasamaan ng pasamaan. Huwag mong tingnan yung kapwa mo. Ang tingnan mo sa sarili mo. Huwag mong tingnan yung nakapaligid sa iyo. Huwag mong tingnan yan. Kapag nakita mo yan, hindi ka na talaga susunod sa ating Panginoon. Hindi ka na sasamba. Kapag nakita mo yung asawa mo, hindi ka na sasamba. Huwag mong tingnan yun. Ang tingnan mo, ang Panginoon. David, kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, i-focus natin ang ating isip sa ating Panginoon. Hindi tayo mamibigo. Kaya sabi ng verse, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mo pangunawa. Huwag kang manalig sa sarili mo. Manalig ka sa ating Panginoon. Ano yung awit na, yung unang awit ay, yung baku-bakong landas. Papatagin ito ng ating Panginoon. Naalala po ninyo yung nakasakay ang ating Panginoon sa bangka? Kasama ang kanyang mga alagad na bag sa dagat. Dumating yung unos. Yung unos na malakas. Pero anong nangyari? Natakot sila. Akala nila lulubog na sila. Pero kasama nila ang ating Panginoon. Nung ginising nila ang ating Panginoon, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Yung bang 12 tao na nakasakay sa bangka, yung 12 alagad, napatigil ba nila yung unos? Hindi. Nung ginising nila ang ating Panginoon, ang sabi niya, tumigil ka, sinaway niya yung unos, ito'y pumayapa. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, ang ating Panginoon, lagi dito sa harapan natin, ang ating Panginoon na magpapatag, ang mag-i-smooth sa dadaanan natin. Hindi natin kaya kapag tayo nasa unahan. Nandito ang ating Panginoon sa likod. Hindi natin ito kaya. Lagi ang ating Panginoon dito sa harapan natin. Lagi ang Panginoon ang magdadrive sa buhay natin. Kapag ang ating Panginoon ang pinag-drive natin sa buhay natin, mga kapatid, hindi ka mapapahiya. Amen? At sabi ng verse,
Sabi niya Jeremias chapter 29 verse 11. Ito po yung napakaganda ng verse. Sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Wow! Alam ng ating Panginoon ang mga plano niya sa bawat isa sa atin. Alam ng ating Panginoon yan. Sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama. Bilang tao, maganda yung plano natin. Pero tandaan po natin, mas maganda ang plano ng ating Panginoon para sa iyo. Kaya yung kalooban ng ating Panginoon, yung pinag-uutos niya sa atin, siya, ibigay natin sa Kanya. Kasi ang ating Panginoon, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ikakabuti. Alam na natin, Panginoon, kung ano ang mabuti sa atin. Sabi ko nga, bilang tao, para maganda yung plano natin. Pero mas maganda ang plano ng ating Panginoon. Naisip ko po dati, nung si Nana Cordia, medyo malakas pa nun. Nung nag-aalam kaming lupa dito. Una, natinignan po namin lupa, yung tinitirikan po ngayon. Yung kila Junior. Yun po yung tinignan namin. Nakakusap po namin si Nonong. Umayag po siya. Doon po tayo dapat. Sa tinitirikan po. Pero nung balikan namin, hindi na siya umarap sa amin. Malinaw sa isip namin, hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Tapos, kasama ko si Michael doon eh. Si Paring Mel. Dito, tumingin kami dito yung katabi ni Bayan Rode. Yun ang tinignan namin. Bilang tao, tinignan namin, maganda pa yun. Maganda yun, yung pwesto na yun. Pero hindi pa na yun ang bibigyan ng ating mga ano. Eto, nung pumunta kami dito, nakasok namin si Jess. Sabi niya, alam ko yung lupa na to, pinapaupa. Pero bilang tao, parang ang pangit. Mga kabataan, alam nila, nung pumasok kami dito, nung naglinis sa mga kabataan, parang hindi ka talaga papasok sa gate pa lang, pare. Sa gate pa lang, hindi ka napapasok. Sa gate na yun, ang daming sukal. Tapos yung sukal sa lupa, parang gano'n nakataas. Parang hindi ka papasok. Bilang tao, parang hindi maganda. Pero tingnan ninyo, ang kalooban ng ating Panginoon, alam ng ating Panginoon yung maganda. Nung nalinis ito, nung nakita namin, at saka napaka-tahimik, wala kang maririnig na radyong malakas. Mayapa dito. Mas maganda ang plano ng ating Panginoon sa plano natin. Kaya, matuto tayo magantay, matuto tayo sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Minsan, kaya po hindi tayo nag-grow sa ating pananampalataya. Kaya matagal bago tayo mag-grow. Matagal bago tayo lumaki. Bakit? Kasi ang daming balakid na pumipigil sa atin na nagpapapigil tayo. Sa asawa lang, pinipigilan tayo. Minsan nagpapapigil tayo. Kaya matagal bago tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Sasabihin ng asawa mo yung liman ng palataya, sasamba ka pa dyan. Tignan mo yung mga ugali nila. Kaya kapatid, walang perfect na church. Walang perfect na tao. Kapag naganap tayong perfect, baka wala tayong makita. Pero kung perfect na church, wala tayong makikita. Sabi nga ng speaker natin noong nakaraan, walang perfect na church. Kahit sa ka magpunta dito sa bansa natin, sa buong mundo, walang perfect na church. Wala, kaya huwag tayong titingin sa nakapaligid sa atin. Kapag tinignan niyo yung katabi mo, hindi ka talaga ate. Hindi ka sasama. Ang tingnan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon, mas maganda. Sabi niya rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo,
mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikakubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang ganda, no? Maganda ba? Napakaganda. Ito'y magdudulot ng kinabukasang punong-puno ng malaking pag-asa. Gusto lang ng ating Panginoon, sumunod ka sa kanyang kalooban. Mga young people, anong pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon? Pagkasawa ka naman ng palataya. Kung gusto mong problema, pagkasawa kang hindi man ng palataya. Mamili ka sa dalawa. Although may problema din sa kapwa ng palataya. Tama? Pero mas madali. Bakit? Kasi may control sila. Tingnan nyo, kapag gusto natin magalit, pinipigil natin yung galit natin. Di ba, Doc Mandona? Pinipigilan natin. Natatawa kayo, paano ko na yung Mandona? Pinipigilan natin kasi ayaw natin makita yung nakapaligid sa atin na nagkakamali tayo. Meron tayong control. No? Yun ang mananampalataya. Natatawa si Ma'am Laito. Meron tayong control. Pero yung hindi mananampalataya, mga kapatid, maniwala kayo. Kung kaya pamili kayo. Kung gusto niyo problema, pag-asawa kang hindi mananampalataya. Pag-asawa kang hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nawa maging amon po sa atin. Kung gusto natin mag-grow, kung gusto natin tumanda sa pananampalataya, sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang gusto kong basahin. Ang ganda. Kaya pag sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon, huwag tayong matakot. Kasi ang ating Panginoon, nasabi niya, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taka? Walang makapag-iwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Ano man ang marinig natin, tuloy tayong, diretso tayo, maglingkod sa ating Panginoon. Diretso tayo. Huwag tayong matakot. Kasi ang ating Panginoon, sabi niya, walang makapag-iwalay sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Purihin po ang ating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po salamat sa pag-ibig ninyo, sa pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon. Sa mga planong maganda na ibibigay niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalahan po namin ang bawat isa sa amin dito. Patuloy kaming sumunod sa iyong pinag-uutos. Patuloy kami sumunod sa iyong kalooban. Alam po namin, Panginoon, kapag sumunod kami sa iyong kalooban, Panginoon, na hindi kami mabibigo, na hindi kami madadapa. Alam po namin, yung Diyos namin ay makapangyarihan. Lahat ng maganda, bibigay niyo sa akin kapag kami ay sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging ang kaisipan namin, maging ang puso namin. Bigyan niyo po kaming pusong malaki, pusong maging madalas sumunod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, lahat ng ginagawa namin na para sa iyo
kailanman hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung edad namin, nawa, yung pananampalataya namin, Panginoon, maging pantay sa edad namin. Kung kami ay 15 nawa, Panginoon, yung pananampalataya namin, lalong mas mataas sa edad namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na minsan, edad namin ay 60, pero pananampalataya namin, Panginoon, ay bata pa. Hindi kami nag-grow dahil sa nakapaligid sa amin, Panginoon. Panginoon, nawa, sa oras na ito, sa oras na panahon na ito, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Nawa, lumakad kami ng diretso na patungo sa iyo. Sa iyo lang po ang pinangbatas na papuri. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. Ayan, muli, salamat sa natapos nating